evil? Amen. Money, good or evil? Penge. Kailangan namin yan. So, ito po yung tinutuklas natin dito sa service na ito. At syempre po, ang topic natin last week, katulad po ng diniscuss sa atin ni Brother Julius, giving is the best use of money. Bakit po? Kasi giving honors God, giving blesses others, and giving reaps rewards. Naaalala po ninyo yung mga message pag may action. Naku, dahil ngayon ang araw pong ito, 5 points po. So, TikTok na po ang gagawin natin mamaya. Hindi, joke lang. Wala po tayong dance steps for today. Pero bago tayo magpatuloy, kikwentuhan ko muna kayo. Ito wala muna paalala ko. 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Nadaanan natin to sa ibang messages. Pero ang paalala po, pwede ba sabay-sabay nating basahin? In this case, moreover, it is required of stewards that one be found trustworthy. Ano po ibig sabihin ng stewards? Stewards. Mayroon bang nakakaalam ng ibig sabihin stewards? Wala. Gusto ko pag nagtatanong ako yung lahat ng mga nakatingin sa akin kanina, biglang tumitingin sa ilalim, tumitingin sa katabi. Oo, so stewards po, dapat magpagkakatiwalaan po tayo. Kasi atin po binibigay yung responsibilidad, dapat po sa lahat ng bagay, trustworthy tayo, maging sa pera. Papakita ko po sa inyo ang litratong ito. Sino nakakaalam anong nakikita niyong larawan? Ano po ito, mga kapatid? Ano po yan? Sabi SIM card. Hindi, joke lang. Hindi po yan SIM card. Ano po yan? Credit card. Okay? Credit card po ang simbolo natin. Ngayong hapong ito, pag nakikita nyo to, ang inyong nasa isip dapat ay utang. Okay? Credit card, anong dapat naiisip? Utang. Hindi po kayamanan. Ang yaman, ginto pa, pwedeng isang Hindi. Utang po yan. At ito pong pag-aaralan natin, matututo po tayo based from the Bible, paano natin maiiwasan yun. Pero mamaya rin po may sasabihin ako sa inyong utang na hindi ko po mabayad-bayaran kahit anong gawin ko. Pero mamaya ko na yun ikikwento pag gising pa po kayo. Again, ang tanong, masama po ba ang utang o mabuti? Okay, ayan. So medyo nalilito na po tayo. Tingnan po ninyo sinabi sa Biblia. Si God po ang nagsasalita sa Exodus 22 verses 25 to 27. Sabi ni God, binibigay po niya yung commandment niya. Okay? If you lend money to my people, if you lend money, sa Tagalog, anong if you lend money? Pag nagpahiram ka. Ibig sabihin, pag nagpautang ka sa aking mga tao, sa aking bayan, to the poor among you. Anong sabi ni Lord? Masama kang tao, nagpapautang ka. O masama silang tao, nangungutang sila. Ano pong sinabi ni God? Sabi ni God, you are not to act as a creditor to Him. You shall not charge Him interest. Nagalit bang Panginoon na nangungutang sila? O mag-usap po tayo ng masinsinan. Nagalit po ba si God na nangungutang sila? Pinagalitan ba sila? Hindi po, di ba? Dahil ang konsepto ng utang sa kultura nila ay makatao. Naiisip po ng Panginoon na yung mga nanghihiram ng pera, tunay na nangangailangan. Naiisip po ng Panginoon na yung nagpapahiram ng pera, mas pinagpala ng konti. At yung mas pinagpala, tutulong. At yun po yung binibigay sa kanila, wag mo silang i-charge ng interest. In fact, kapag po sila'y nangutang, kailangan mag-iiwan sila ng bagay para siguradong babayaran nila yung utang nila. So minsan ang iniiwan po nila damit o kumot. Tingnan po ninyo sinabi dito, you are to return it to Him before the sun sets. Kunyari ako yung nagpautang. Binigay po sa akin ni ma'am, wala na akong nakitang Ayun, ito si ma'am. Kunyari, binigay ni ma'am sa akin yung kanyang balabal na suot.
Okay? Sa gabi po, kailangan, kahit siya may utang sa akin, kailangan ibabalik ko sa kanya yung balabal niya. Kasi kawawa siya, wala siyang pampainit ng sarili niya. Nakikita niyo po kung gaano ka makatao si God? Iniisip po niya yung kabutihan nating lahat. Di ba? Napakaganda nun, no? Tapos sabi dito, and it shall come about that when he cries out to me, I will hear him, for I am gracious. Gusto ng Panginoon na makita nila na mabait, mabuti at tapat ang ating Panginoon. Kaya kung may nagpahiram sa Kanya, kung may nautang siya, dahil yun sa kabaitan ng Panginoon sa Kanya. Malinaw po ba yung picture? Okay? Malinaw po tayo dito. Ano ba definisyon ng utang? Ito po, 3 definisyon. Una, a feeling of gratitude for a service or a favor. Ito po yung tinatawag nating utang na loob. Pag po may ginawang mabuti sa inyo yung kaibigan ninyo, may utang na loob po kayo sa kanya. Mali bang magkaroon ng utang na loob? Hindi, yun. Buti dito active ng konti. Hindi, joke lang kasi sila yung naririnig ko. Hindi mali, hindi po kasalanan ang utang na loob, di ba? Mabuti yan. Eto, debt is typically money that is owed or due within a certain amount of time. Sa pangalawang definition po, kasalanan na ba yan? Phone a friend na po ba tayo? Ayun, si ate nakita ko, hindi. Walang mali dito. Di ba? Kasi ito yung hiniram mo na kailangan mong bayaran. Walang pagkakamali doon. Definition lang siya. Kailan po nagiging mali ang utang? Yung pangatlong definition po, tingnan ninyo. Debt is being financially overdue or overextended. Pag ang utang mo hindi mo binayaran, diyan ka papalpak. Yan ang magiging malaking problema mo pag ang utang hindi binayaran. Kaya nga po sabi ni Pastor Joby kanina, ang ibig sabihin daw po ng debt o ng utang, debt, is drowning every day because of temptation. Utang ka ng utang kasi natetempt ka. You're drowning every day, nababaon ka. Sabi ko, hindi po bebenta yan dito sa Tagalog Filipino Service. Kaya gagawin po natin yan mga kapatid. Utang. Utang. Ugod-ugod at talagang abala. Namomroblema. Ganid kasi. Yan po ang definisyon ng utang. Namomroblema tayo, ang dami kong utang, ang dami kong utang. Shopee! Ay, ito pa. Ching! Shopee! ito pa. Di ba? Tapos tayo po mamomroblema pag wala na po tayong pambayad. Ugod-ugod at talagang abala. Ganit kasi. Yung money po will never be enough. Sabihin po nyo, marami kayong nakukuha, marami kayong nasisweldo, but it doesn't seem to be enough. Palagi pong nararamdaman ninyo, parang may kulang. Kaya po kailangan natin talaga ang mensaheng ito. Ang mensahe natin is freedom from debt. Paano tayo lalaya sa utang? Tignan po muna natin ang Psalm 37 verse 31. Napakayaman po ng Psalm 37. By the way, para po sa mga nagbabasa ng Biblia, basahin po ninyo yung buong Psalm 37. Kasi binuhos po ni Haring David yung kanyang lahat ng natutunan sa buhay sa Psalm 37. At dito po pinag-iiba niya yung mga wicked at yung mga righteous. And in verse 31 po, sabi niya, the wicked borrows and does not pay back. Because God knows who does not pay. Di ba? Kaya yan po, masama daw yung nanghiram ng hindi nagbabayad. But the righteous is gracious and gives. Kung pwede lang nga daw po, ang pwede lang nating maging utang ay pagmamahal. Sabi ni Paul sa Romans 13 verse 8, ito po practical na. Pag inaral niyo yung Romans, maraming theology, pagdating mo ng Romans 12, Romans 13, practical application. At sinabi po niya dito, owe nothing to anyone except to love one another. For he who loves his neighbor has fulfilled
the law. Wala po tayong ibang babayaran, ay wala po tayong ibang pananagutan kundi pag-ibig. Dahil pag-ibig ang kasagutan, kabayan. Di ba? Hindi nyo naabutan si kabayan sa pag-ibig? So magpamahal lang yung pwede nating gawing utang. Proverbs 22 verse 7. Ito po ang memory verse natin. The rich rules over the poor and the borrower becomes the lender's slave. Pag po tayo nangungutang, nagiging slave po tayo nung inutangan natin. Totoo ba yun? Tama po ba yun? Amen, di ba? Kasi kapag po nangutang kayo, tingnan po ninyo pag nangutang kayo, tas wala kayong pambayad, hindi kayo makapunta sa birthday party. Birthday mo ngayon, pero hindi ka makapunta kasi nandun yung meron kang utang. Hindi ka pwede magpakita. Nagiging slaves po tayo. Ganun din po yung utang. Diba? Kung marami tayong utang, marami pong nakatali sa atin. Kaya anong dapat natin gawin? 5 bagay po. Mag-notes po kayo dahil may quiz tayo later. Unang-una, confess, repent, and pray to God. Confess, repent, and pray to God. Nangutang tayo, mag-confess tayo sa Panginoon. Dahil hindi tayo nagre-repent dahil nangutang tayo. Nagre-repent tayo dahil ang naging solusyon natin ay mangutang. Diba? So, lalapit tayo sa Kanya, magdarasal po tayo. Sabi po ng Psalm 18 verse 6, In my distress I called upon the Lord and cried to my God for help. He heard my voice out of His temple and my cry for help before Him came to His ears. Yung iba po sa atin, pag may utang, may kilala ka bang 5-6? Kailangan ko ng 5-6. Bago po kayo pumunta sa 5-6, sa 18-6 muna. In my distress, I called upon the Lord and cried to my God for help. Maghingi tayo ng tulong sa Diyos. Iiyak natin po sa Diyos. At siya po yung maggagabay sa atin. Kung talagang nagkamali po tayo, pwede natin gawin yung James chapter 1, verses 5 to 6. If any of you lacks wisdom, Lord, di ko na alam ang gagawin ko. I'm lacking wisdom. Let him ask of God who gives to all generously and without reproach. Bibigyan po kayo ng solusyon ni God, pero takbo muna kayo sa Kanya. Magdasal muna po kayo sa Kanya. Lumapit po muna kayo sa Kanya. Lord, tulungan mo kami. Ang laki ng utang na ito, kailangan po namin ng solusyon dito. Minsan po, nauuna tayong tumawag, may ano ka ba dyan? Meron ka bang 5,000 dyan? Diba? Bago po kayo tumawag, sa Panginoon muna tayo pumunta. Diba? Napakaganda po ng pangako sa atin ng Panginoon. At tingnan po ninyo ito. Paano tayo lalaya? Ngayon, nagdasal tayo sa Panginoon, gagawa tayo ng debt list. Ano po ba yung mga responsibilidad na kailangan nyo pong bayaran? Sabi po ng Proverbs 27 verses 23 to 24, Know well the condition of your flocks and pay attention to your herds, for riches are not forever. Minsan po, nag-amen tayo sa diamonds are forever, forever. Pero no, riches are not forever. Mabubura po yan. Mauubos po yan. Kaya wag nating ilagay doon yung ating faith, yung ating security, mga kapatid. Hindi po panghabang buhay ang kayamanan. Kaya kailangan po nating pag-isipan saan ba natin to ginagastos. Gagawa po tayo ng listahan. Ililista po ninyo what you earn, sweldo po yan. What you spend, gastos. Meaning, ano yung mga bayarin mo? What you own, ibig sabihin ito yung iyo talaga. Nabili mo na o nabayaran mo na. And then what you owe, ito po ay yung utang. Kailangan po ninyong i-manage ito. Kung nakakapos po kayo sa pera, ang una nyong gagalawin ay yung what you earn. Baka ang ibig sabihin, kailangan maghanap ako ng extrang job, ng sideline. Ako po dati, habang nagtatrabaho sa ahensya, nagsa-sideline po ako bilang host ng mga kasal. Ganyan. So, may ambon-ambon na grasya din po yun kahit papano. What you spend, iingatan nyo rin yung gastos ninyo. Diba? What you own. Tingnan po ninyo muna anong meron na kayo. Baka mamaya Shopee po kayo ng Shopee. And then yung what you owe po, kailangan bayaran.
Gagawa po kayo ng debt list, parang ganito. Lalagay niyo po dyan kanino yung utang, ano yung balanse, ano yung minimum amount, ano po yung interest, at kailan po yung due date. Pwede niyo po itong gawin. At magiging solusyon niyo po dito is that yung pinakamababa po na kailangan bayaran, unahin niyo na hanggang mawala siya. Pangatlong step, make a realistic debt repayment plan. Ano pong ibig sabihin ng make a realistic debt repayment plan? Dahil po alam nyo na sa puso ninyo na dapat ang utang binabayaran. Wag po kayong matutulog ng parang, okay lang, hindi naman ako sinisingil. Di ba? Ang sarap mangutang kung hindi tumatawag yung inutangan mo, tapos sinahanap ka, saan ka nakatira? Di ba? Pero wag po kayong masanay na ganun yung iisipin ninyo. Dapat, bilang mga responsableng tao, bilang mga nagsisimba sa CCF, bilang mga naniniwala sa Diyos, magbabayad tayo ng utang. Okay? At para makapagbayad ng utang, gagawa tayo ng realistic debt repayment plan. Bakit? Dahil sabi po sa Proverbs 3 verses 27 to 28. Ito, pakinggan nyo Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to do it. Minsan may sweldo na po kayo, may naniningil, o yung utang mo andyan yung sweldo. May outing tayo May outing tayo next week. Sige, wag na muna tayo magbayad. Naku, tingnan niyo po yan. You're withholding good from those to whom it is due. Diba? Kaya pag meron na kayo, bayaran nyo na po. Huwag nyo na pong ipitin. Do not say to your neighbor, go and come back. Tomorrow I will give it. Nandun na po sa inyo. Nakikita nyo po yung sinasabi nitong verses na to. Kung nasa kapangyarihan po natin, gawin na po natin kaagad. Dahil ayaw nating may matitisod sa atin. Ayaw nating may magsasabing, ito nakikita ko sa CCF, nagtataas pa to ng kamay. Alam mo, hindi to nagbabayad ng utang. Nakakahiya po, di ba? Parang nasaan ang Diyos natin kung ganun po tayo. Kaya dapat po nyo talagang galingan. No? Talagang pagplanuhan nyo na paano nyo isi-settle at lumabas na kayo sa utang. Huwag nyo pong alagaan yung utang nyo ng palakihin. Huwag na. I-settle na po natin, bayaran na po natin kasi ito po ay good. Ito po ay kailangan nila. Ito po ay inaasahan ng pamilyang inutangan natin. Ito po ay inaasahan ng bangko. Ito po ay inaasahan nung hiniraman ninyo. Ibigay natin. Ibigay mo na. Ay, Christmas bonus pala yan. Hindi pala yun. So utang po, babayaran natin. Huwag na nating impitin. Kung kayang magbayad, magbayad na po kaagad. Pang-apat na step na po tayo. Mabilisan lang itong palang message na to. Pang-apat pong step. Stop adding debt. Proverbs 16 verse 3. Commit your works to the Lord and your plans will be established. Kaya naman po tayo naiipit sa utang kasi nagdidesisyon po tayo on our own. Hindi tayo nagte-take ng time magdasal. Hindi tayo nagte-take ng time magtanong sa mga nakakaalam. Hindi tayo nagpapaalam sa magulang. Naalala ko po nung nagki-credit card ako, hindi ko naman pinagpaalam sa magulang ko na bibili ako ng ganito, ng ganyan. Tapos makikita ko yung sarili ko, ipit na ipit ako sa problema. When you commit your life to the Lord, everything, your plans will be established given na susunod ka dapat sa Kanya. Kasi yung committing your works to the Lord, ibig sabihin nito, sinusuko mo lahat sa Kanya. Siya ang boss, siya ang masusunod. Kaya para hindi tayo mabaon sa utang, lapit agad tayo sa Panginoon. Ang paalala po sa akin at pinaalala na to ni Brother Julius, pinaalala to ng ninong ko sa kasal, before you pay, you pay. Before you pay, you pay. Frequently ask yourself, can you afford it? Gusto ko ng bagong kotse. Kami mag-asawa, dalawa lang po kami, wala pa po kaming anak. Gusto na natin ng mas malaking kotse, babe. Oo, sige, bili na lang tayo ng mas malaking kotse. May isang kotse po kaming maliit.
Sabi niya, sabi namin, gusto na namin ng malaking kotse. Can you afford it? No. Okay, bye-bye, kotse. Dapat ganun. Yun ang unang tanong, can you afford it? Ngayon, yung iba po sa inyo, pwede nyo sabihin, yes, pwede akong kumuha ng loan. Zero interest. Zero interest, blank years to pay. Kaya ko yan. So pinilit mo, sabi mo, yes, okay. Do you need it? Do you need it? Do you need it? Kailangan nyo ba? Kasi kung hindi nyo pa kailangan, ba't nyo bibilin? Kunyari sabihin nyo, hindi, kailangan ko. Ang sikip-sikip sa kotse. Dalawa lang naman kayo sa kotse, hatchback yung kotse nyo, may dalawa pang pwedeng sumakay, pero sikip na sikip ka. Ang sikip eh! O pinilit mo talaga. Tanungin mo ulit yung sarili mo, do you need it now? Kailangan mo ba talaga ngayon? So habang kayo yung nagsha-Shopee, wala yung cellphone ko, habang kayo nagsha-Shopee, nakita nyo, uy, ang ganda. Can you afford it? Siyempre, yes. Kasi payday sale. Payday, sa 15. Ganyan, tuwan-tuwa tayo. Add to cart tayo. Ganyan, yes, payday. Can you afford it? Kaya yan. Do you need it? Kailangan ko ba talaga? Do you need it now? Mamamatay ka ba pag hindi mo to nabili? Parang ganun po dapat yung tanong. Di ba? At pagkatapos, tatanungin mo, pag yes pa rin ang sagot mo, is this the best deal? Ngayong 15 ba ako payday bibili? O pagkatapos na ng payday, is it the best deal? Kailangan maging wais po kayo. At higit sa lahat, kailangan po, does your spouse agree to it? Asawa po ba ninyo, tinatanong ninyo pag bumibili kayo, Han, what do you think? Pag sinabi po ng asawa nyo, ikaw bahala, di bili ka lang bili. Tapos pag nagbabayad na po kayo, siya yung sisihin mo. Sabi mo, ako bahala eh. Di ba? Pero doon naman sa mga tinatanong, dapat wais din po kayo. Alam mo, parang di pa natin kailangan yan. At syempre, pag hindi siya nag-agree, ibig sabihin, it's not a yes. Huwag mong bibilin. Naiintindihan po ninyo? Para hindi kayo maipit sa utang. At higit sa lahat po, kailangan nyo itong gawin. Be accountable to someone. Kailangan po, meron kayong nakakausap na totoo, tapat sa inyo at makakapagsabing, alam mo, ang bobo mo, bakit mo ginawa yan? alam mo namang wala kang pera eh. Ang kulit mo. Dapat may ganun. Eto muna, huwag ka munang bumili. I-recycle mo na lang to. Di ba? May kakatulong po pag may nakikipag-usap sa inyong ganun kasi wisdom yun eh. Di ba? Sabi po sa James 5:16, eto na, therefore confess your sins to one another and pray for one another so that you may be healed. The effective prayer of a righteous man can accomplish much. Pag may malaki kayong problema, lapit kayo sa righteous man. Sino ba righteous man? Disciples po ninyo. Di ba? Yung disciples po ninyo, nakikinig sa salita ng Diyos, sumusunod sa salita ng Diyos, pakinggan po ninyo. I-share po ninyo yung bagay nyo. Nagkamali ako, kapatid. Kaya po napakahalaga nagjo-join kayo ng D-group. Sino po dito ang member na ng small group? May mga D-groups na po kayo. Okay, so yung mga hindi po nagtaas ng kamay, kailangan nyo na po mag-small group. Dahil lahat po ng nagso-small group, nakakabayad ng utang. Hindi, joke lang. Lahat po ng nagso-small group, natututo sa isa't isa. Huwag ka nang mangutang. Huwag mo munang bilin kasi. Pag-pray mo muna at malaking tulong po yan. Guide po yan sa atin. Kaya sinasabi ni Paul sa Thessalonians, ito yung mga Thessalonians, very good believers po sila. They support Paul. Pero sabi po ni Paul sa kanila, encourage one another and build up one another just as you also are doing. Tayo po ay magkakasama sa laban na ito. Kaya po tulungan po natin ang isa't isa. Kung kayo po ay isang pamilya, bantayan niyo po ang isa't isa. Huwag niyo pong hahayaang maipit po yung inyong mga kapamilya sa utang. Kung kaya niyo pong magsabi, huwag mo munang gawin yan. Sabihin niyo na po kaagad.
para hindi po sila maipit. Tandaan po, kung gusto nating lumaya, gagawin natin itong 5 steps na ito. Magdarasal, gagawa ng debt list, pagpaplanuhan paano makakapagbayad ng utang dahil kailangan ng utang binabayaran. Kailangan po, wag tayong magdagdag ng panibagong utang. Stop adding debt. And we have to be accountable to someone. Nag-umpisa po ang mensaheng ito, pero bago muna yon, Psalm 37:25, isang pangako po ang bibigay ko sa inyo bago tayo magtapos. I have been young and now I am old. Si David pong nagsasalita. Yet I have not seen the righteous forsaken or his descendants begging bread. Hindi nagkukulang ang aking Panginoon. Hindi bingi ang aking Panginoon. Nakikita niya ang aking mga pangangailangan at confident ako na kung susunod ako sa Kanya, kung ibibigay ko ang aking buhay sa Kanya, kung magtitiwala ako sa Kanya, hindi ako papabayaan ng Panginoon. Ang confidence mo ay na kay God. Ang confidence mo wala dun sa inuutangan mo. Balikan natin ang picture na ito. Ito po ang mas malaking utang na hindi ko kayang bayaran. Ako po ay makasalanan, ako po ay marumi, ako po ay sakim at ganid. Kadalasan po, sarili lang ang aking iniisip, lalo na nung bata po ako. Suwail po ako sa magulang. Sinasabihan ako ng magulang ko, wag mong gawin yan. Sinasabi ko sa magulang ko, malaki na ako, ma. Palayain mo na ako. Wow. Ang tigas din ng mukha nito no? Ano pong nangyari sa akin? Loko-loko po ang aking buhay. Wala po akong mahanap na kasagutan kasi yung mas malaking utang nating lahat ay hindi pera. Ang mas malaking utang nating lahat ay kasalanan. Yun po ay mas malaking problema. Yun po ay problemang hindi natin kayang solusyonan ng tayo lang. Kaya kinailangan ko pong lumapit talaga sa Panginoon at magsisi at sabihin, Panginoon, hindi ito ang buhay na binibigay mo sa akin. Hindi po ito yung plano mo para sa akin. Patawarin po ninyo ako. At doon sa puntong yun, na isinuko ko ang lahat sa Diyos at kinilala ko siyang tunay na bossing ng buhay ko. Kinilala ko siyang tunay na Diyos ng buhay ko. Doon po ako unti-unting lumaya sa malaking utang ko, utang na mga kasalanan na hindi ko mababayaran. Paano tayo pinapalaya ng Panginoon? Colossians chapter 2, 12-14. When you were dead in your transgressions and the uncircumcision of your flesh, He made you alive together with Him. Binuhay tayong muli kasama ng Panginoong Hesukristo. Having forgiven all our transgressions, pinatawad ang lahat ng ating mga kasalanan, and canceled out the certificate of debt. Ano ibig sabihin yan? Pinawalang bisa ang mga pananagutang kaugnay ng ating mga kasalanan. Ano po daw ginawa ng Panginoon? He has taken it out of the way. Itinanggal na niya ito, inialis na niya ito nang siya po ay ipinako sa krus. Ang tunay na kalayaan ng mensahe natin ngayong hapong ito, na ngayong gabing ito, kung kailan man kayo nakikinig, ay hindi lang basta pera. Hindi po ito pera lang yan. Hindi po ito pera lang. Dahil ang pinakamalaking problema natin ay kasalanan. At yung kasalanan po natin ay tinubos ng ating Panginoon. Akala ninyo ang topic natin ay freedom from debt? Sa Biblia po, ang debt ay simbolo ng pinakamalaking problema nating lahat. At yan po ay sin. Freedom from sin. Ito po ang nire-resolba natin. Kapag po tayo nababaon sa utang, may kasalanang involved doon. Ano? Yung katapatan po natin. Yung hindi po natin pagtitiwala sa will ng Panginoon. Yung lagi po tayong nauuna kaysa kay God. Wala pang go signal si God, bumili ka na kaagad. We need to be set free
from our greed. We need to be set free from our sin para po tunay nating maramdaman yung ating kalayaan. At pinapalaya po tayo mula sa ating mga utang, mula sa ating mga problema, at ang kalayaan natin po ay na kay Jesus. Pag po tayo'y tumitingin sa krus, dapat po ang naiisip ninyo, pinako ang aking Panginoong Hesukristo sa krus para palayain ako sa napakalaking problema ko sa kasalanan. Yung kasalanan natin, hindi natin mababayaran kahit anong effort mo, kahit anong ligo mo, kahit maglibag ka, kahit pumuti ka na, kakalibag mo. Mag-iba na ng kulay yung balat mo. Hindi mo matatanggal sa iyo yun. Ang makakapagtanggal lang nun ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya pag tumitingin tayo sa krus niya, inaalala natin ang krus niya, inaalala natin yung pagkamatay niya, sinasabi natin, Panginoon, salamat. Salamat, Panginoon, at tinubos mo ako. Alam niyo ba yung kanta na Jesus paid it all? Sabi nung bridge doon oh, praise the one who paid my debt and raised his life up from the dead. Dahil dapat nating pinupuri siya. Siya ang nagbayad ng ating utang na hindi natin mababayaran. Kaya po kung kaya niyong sumabay sa akin, dapat lagi niyo itong naaalala. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. Hinugasan po tayo ng ating Panginoong Hesukristo at pinalaya po tayo sa tanikala ng mga kasalanan natin. Kaya kaya po nating humarap sa mundo ngayon at sabihin may tunay na kalayaan. Hindi dahil mayaman ako, hindi dahil kaya ko magbayad ng utang, hindi. Dahil ang tunay na kalayaan, ang kapatawaran ng Panginoong Hesukristo at ang pagbibigay niya sa atin ng second, third, fourth, fifth chance. Huwag niyo pong sayangin ang grasya ng Panginoon. When Jesus paid it all, dapat wag na po tayong masanay na uutang ako ulit kasi babayaran naman lahat. Diba? Kung nare-realize niyo po yung ginawa ng ating Panginoon, dapat ngayon pa lang magbago po tayo. Yan po ang hamong iiwan ko sa ating lahat ngayong hapong ito. At sana po, bukod sa makalalaya kayo sa mga problema niyo sa inyong mga utang, mas lumaya po kayo sa bitag ng kasalanan. Ang pag-asa po natin ay nasa Panginoong Hesukristo. Lagi po siya ang hahariin natin. Lagi po siya ang titignan natin kasi grabe po ang pagmamahal niya sa atin. Gusto niyo bang tunay na lumaya sa inyong mga utang? Gusto niyo bang tunay na lumaya sa inyong mga kasalanan? Ngayon pa lang, lumapit tayo sa Panginoon at sabihin sa Kanyang, Panginoon, hindi ako. Ikaw. Ikaw ang bubuhat sa akin. Ikaw ang mag-aalis sa akin sa buhay ng kasalanan. Ikaw ang tutubos sa akin. Ikaw ang magbabayad para sa akin. At tuturuan mo ako kung paano maging matinong tao. Dahil ang gusto ko, Panginoon, ang glory mapunta sa iyo. Mga kapatid, tayo po ay magdasal. Uunahin ko po yung mga taong kasama natin ngayon na hindi nyo pa ever nasuko ang inyong buhay at puso sa ating Panginoon. Kung pwede po nyong gawin itong sasabihin ko. Lumapit po tayo pag kumbaba po natin yung ating puso, sabihin natin sa ating Panginoon, Panginoon, marami po akong atraso, marami po akong kasalanan. Pero kung totoo po yung narinig ko, na kami po ay pinapalaya mo nang bayaran mo ang utang namin na hindi ko mabayaran. Panginoon, tinatanggap kita bilang aking tunay na Diyos at tagapagligtas. Palayain mo ako, hindi lamang sa utang, kundi higit sa lahat sa kasalanang bumibihag sa akin. Ibinibigay ko ang aking buhay, puso, isip at kaluluwa sa iyo, Panginoong Hesukristo, dahil alam kong tinubos mo ako.
at sa atin pong lahat. Kung sa palagay po ninyo kailangan nyo ang Panginoon para pagtagumpayan ang problema sa utang, ang problema sa pera, ang problema sa pamilya, ang problema sa politika, ang problema sa buhay, at alam ninyo na kung kakapit kayo sa Panginoon, hindi niya kayo pababayaan, hinahamon ko kayong tumayo ngayon at tindigan, piliing tindigan ang inyong pananampalataya sa ating Panginoon at sabihin, Lord, by faith, pagtitibayin ko po ang aking paningin, ang aking pag-ibig sa iyo. At mabubuhay ako, Panginoon. Mabubuhay ako, ilalaban ko ang aking buhay. Sa kabila ng lahat ng problema, ibibigay ko po ang aking buhay sa inyo. Dahil alam kong kaya niyong baguhin ang aking buhay. Kung isinusuko niyo po ang inyong buhay sa Panginoon ngayon, tumayo kayo ngayon at isuko yan at sabihin, Lord, enough of me because I need you, Panginoon. You are reliably true. Makakapitan ka, maaasahan ka. Panginoon, alam kong minahal mo ako, binigay mo ang buhay mo sa akin. Panginoon, tinubos mo ako. Salamat po. Panginoon, nakatayo ang aking mga kapatid ngayong hapong ito. At bawat isa sa kanila, pinapalaya mo sa kanilang mga problema, sa kanilang mga sakit, sa kanilang mga iniisip, Panginoon. Ikaw ang aming kalayaan. At ngayon po, sumusuko kami bilang isang simbahan. Tumatawag sa iyo bilang aming Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Tulungan po ninyo kaming mabuhay na naaayon sa iyong salita. At tulungan mo kaming maging mas mabubuting mga tagasunod ng aming Panginoong Hesukristo, in whose name